Good day everyone, my name is John Ronald G. Mangosing and I'm from 2nd year Bravo. Today I will be discuss the 8 fingerprint patterns and the 34 ridges characteristic. So, let's go. So, number 1 sa 8 fingerprint pattern is the plain arc. So, kaya po siya tinawag na plain arc is usually plain lang po lang talaga siya. Galing siya sa isang side papunta sa another side. So, yung plain arc po is no core and no delta. So, next naman po is tented arc. So, kaya po siya tinawag na tented arc is makita naman po natin siya sa picture is galing siya sa kabilang side, tumaas, then lumabas siya sa kabilang side. Usually po yung tented arc is may tented sa gitna and usually ito ay 90 degrees. So, next naman po natin is the radial loop. So, ano nga po ba ang pagkakaiba ng radial loop at ulnar loop? So, sa radial loop, ito po yung loop na nanggagaling sa ating thumb. So, it's either right thumb or sa left thumb. So, next naman po is the ulnar loop. Ulnar loop naman po, ito yung loop na nanggagaling sa ating pinky finger or hinliliit. So, it's either right hand or left handed po. And next naman po is the plain whirl. So, ito po yung isang ridges na umiikot-ikot at nakapag-form siya ng circular na patterns. So, makita naman po natin sa picture. Yan po yan. And yung plain whirl po is meron po siyang dalawang delta. Next is the central pocket loop whirl. Pag sinabi naman natin central pocket loop whirl, ay ito yung one or more ridges na nagpo-form ng complete circuit which may be oval, spiral, circular, or any variant of a circle. So, meron din siyang dalawang deltas. Next is the double loop whirl, made up of two separate loop patterns that swirl in opposite direction. Makita rin po natin siya ay nagpo-form ng S-shape at meron siyang dalawang deltas. Next is accidental whirl. So, ito yung combination ng two or more patterns na it's either loop or whirl or tented or whirl. So, meron din itong two or more deltas. So, next naman po natin is the 34 ridges characteristic. Unang-una po is the type line. Ito po yung outermost layer na at ito rin po yung ginagamit para matukoy ang pattern area. So, next po is the pattern area. So, ito yung gitnang bahagi ng fingerprint kung saan makita ang pangunahing pattern, either loop, whirl, or arc. Next is delta. So, delta is a triangular point na kung saan naghihiwalay ang mga guhit o ridges sa tatlong direksyon. And next is the core. So, core, ito yung center o gitna ng fingerprint. Siya yung parang heart. And next is the area of divergence. Dito sa area of divergence, dito natin makikita yung delta. So, dito rin yung bahagi kung saan magkakahiwa-hiwalay na yung mga ridge. So, diverging ridge naman tayo. So, ito yung two ridges moving away from each other. Next naman po natin ay yung recurving ridge. So, ito yung ridge na nag-curve o buwabalik o kumukurba pabalik sa kanyang pinanggalingan. And next is the sufficient recurve. Ito naman po yung curve sa pinakataas ng recurving ridge. At ito yung may sapat na kurba para makabuo ng loop. Next is shoulder of loop. Ito yung point na nag-curve yung sufficient recurve. Next naman natin ay yung rod or bars. So, ito yung maikling tuwid na ridges na nakalocate sa inside ng innermost sufficient recurve in a loop pattern.
Next is the furrow. So, ito yung mga pagitan o espasyo sa pagitan ng mga ridges. So, ito rin yung tinatawag nilang mga canals. Bifurcating ridge. So, ito yung ridge na nahati sa dalawa or is like a letter Y. Next is the trifurcating ridge. Kung yung bifurcating ridge is nahati sa dalawa, ito naman po is nahati sa tatlo, and ito yung like a fork with 3 prongs. It's look like a Y with an extra arm. So next is spur or hawk. So ito nga yung bifurcation na may maliit na ridge. So looking like a tiny hawk. Nakaganda yun, makita natin sa picture. And next is the opposed bifurcation. So ito yung dalawang bifurcation na nagkaharapan o nag-meet yung dalawang bifurcation. And next is the converging ridge. So ito naman yung dalawang ridge na magtatagpo o naglalapit. So next is the appendage or abutment. So ito naman yung maliit na dagdag na ridge na nakakabit sa longer ridge. Ito daw yung like a small branch sticking out. Then next is the spike. So spike naman, ito yung matulis na nakausling bahagi ng ridge. Next is the fragment. Ito daw yung maikling bahagi ng ridge. And next is the short ridge. Maikling ridge din siya pero mas mahaba sa fragment. And next is the series of short ridges. Ito naman yung sunod-sunod na maikling ridges, o ito yung tinatawag nila na group of short ridges. And next is the dot ridge. Ito naman yung napakaliit na ridge na parang tuldok lang, kaya dot ridge. Next is the series of dot ridge. So ito naman daw po yung sunod-sunod na mga tuldok. Kung may series daw po ng short ridge, ganoon din po sa dot ridge. Then next is the ridge ending. Ito naman daw po yung bigla ang naputol o hindi na siya natuloy. Then next is the island, lake or eye. So ito yung formation ng mga ridges na nag-form like a lake or eye. Tapos mas maliit ito kaysa sa enclosure. Next is the enclosure. Ito yung pareho lang siya sa island, lake or eye, pero ito yung bifurcation na nagsarado pero biglang nag-open, kaya naging ganyan sa picture. Then envelope. So parehas lang siya sa enclosure pero meron siyang laman. It's either dot ridge or short ridge. Then next is the staple. So ito yung dalawang magkatabing ridge na magkadugtong sa isang dulo na parang staple. Then next is the ridge crossing. Ito naman yung dalawang ridges na nagka-cross o parang X, makita natin sa picture. And next is the bridge. Ito yung maikling ridge na nagdurugtong sa dalawang ridge. And pag sinabi naman nating packering ridge, ito yung wavy or kulot na ridge. Incipient ridge, ito naman yung hindi pa buo na ridge o medyo blurred pa siya. Next is dissociated ridge. Ito naman yung putol-putol na ridge or broken apart like floating lines. And creases, ito naman yung mga guhit dahil sa tiklop na balat. Natural skin folds or lines not part of the ridge pattern but seen in fingerprints. And that's all guys. Thank you for watching. I hope you learned something and peace out.